Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you September 1 to September 7, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, Crosswater. At sa mga bagong pasok na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aries. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi ito nagpit sa'yo, wag mo lang itong ipilit. What is your energy this week? Aries, September 1 to 7, energy. Ay. Ano? Oh. Ang energy mo this week is, yes, deep one. Yan, may mga sitwasyon na nasasaktan ka, or masasaktan. May mga sitwasyon ako na nakikita na parang hindi mo maintindihan or situation na maaring pagliling lang, pagiging sneaky, or may mag-i-sneaky sa'yo, may pagsisinungaling, either sa sarili mo or may tao na magsisinungaling sa'yo. May mga sitwasyon na you want to fight pero hindi baka i-let go mo. Ganon. Halimbawa, example ko nga. Halimbawa ako may gusto akong isang situation. Pero iniisip ko ganon pero hindi pala. Parang nililing lang mo rin yung sarili mo pero hindi pala. Yung gusto mo ipaglaban yung sitwasyon mo pero expect mo ganun ang okay, magiging okay, hindi pala. Mga ganun. And tsaka maaring may isang situation na maaring ile-let go mo kasi hindi na ito mag-work sa'yo, na alam mong hindi na mag-work, maaring ganun. Yan. May mga sitwasyon na you're getting away with something pero you hurt ng ganun. Ano ba mga sample doon? Halimbawa, ako gusto kong may trabaho ako, o relasyon ako. Halimbawa na lang. Pero, may gusto kong ipaglaban, gusto ko iibang itong trabaho na to, itong business ito, itong sitwasyon na to. Pinaliniwala ko yung sarili ko na magiging okay ang lahat. Pero, hindi pala. Hindi pala para sa akin. Hindi pala nararapat. Hindi pala kumbaga yung expectation ko is mali. Kaya, yun, andun yung hurt, kahit ipaglaban ko siya, hindi siya nalapat. Parang ile-let go ko na lang siya o pabayaan ko na lang, ganyan. Yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin anong paparating sa'yo. Ipasok mo ko sa ang situation yun. Baka ikaw nililing lang mo yung sarili mo. Pinaniniwala mo yung sarili mo na you're okay. Pero hindi pala, diba? Aring ganun. O okay yung sitwasyon pero hindi pala. Yung mga ganun. May sneaky person din kasi ako na. May taong nagsisinungaling at liar. Yun. Anong parating sa'yo? Anong parating kay Aries? Hindi ko maintindihan bakit ganun. Parang may pagnanakaw kasi ako nakikita dito. Nanakawan ba kayo? Or nandadaya ba kayo o may nandadaya sa inyo? May taong dinadaya nyo, baka dinadaya nyo yung sarili. Parating sa'yo. Okay, parating sa'yo is communication. Yan. May parating na communication, pero may lungkot. May situation na
maaring may malaman kang katotohanan, may situation na i-evaluate mo, may mga situation na magja-juggling ka, or may mga situation na magiging flexible ka. May mga choices. There's a choices. Yun na parating sa'yo. Magkakaroon ng choices, magkakaroon ng communication, magkakaroon ng mga priorities, iba priorities, o mga tasking na gagawin mo sa buhay mo. Then, kasi ang sinasabi dito, mas may uunahin ka pang ibang bagay bago yung gusto mo. Sinasabi. May mga sitwasyon na ayusin mo at babalansehin mo or kokontrolin mo bago ka mag-umpisa ng iyong new journey sa buhay. Siguro pagiging totoo sa sarili. More on truth to yourself. Magiging totoo ka. Ganon. Then, tiwala sa sarili mo, tiwala sa taas, ganon din. Yun nakita. Kailangan dito, parating sa'yo is need ng mental clarity, need na i-pursue yung idea or situation na alam mo makakaganda sa'yo or alam mo makakabuti in the future. Ganyan. Yung situation na makakapagpabigay sa'yo ng inspiration. Ganyan. Kasi this is inspiration. And you need to be concentrate ito. You need to pursue itong situation na to. Maaari ka, may gusto kang kausapin, or may gusto kang kausapin na tao, or may gusto kang gawin na project, situation, i-pursue mo daw yun. Yan ang sinasabi dito. Eh, syempre, kasi mayroon tayo dito, you need to accept kung ano yung mangyayari, diba? Kumbaga, nandun yung situation na hanapin mo yung totoong magbibigay sa'yo ng fulfillment, happiness, and joy, ganyan. Kasi parang sa nakita ko sa'yo dito, you're in conflict eh. May mga sitwasyon na nagbabago sa'yo eh. Mga pananaw sa buhay, mga bagong pananaw sa buhay, aspect in your life, sa ibang bagay, yung nakita ko. Yan parating sa'yo, communication and tasking and priorities. May mga activity kang gagawin actually. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Ano po dapat iwasan ni Aries? Nak, ano ba yan? Lumilipad ang lahat. Lumilipad ka rin, lumilipad din yung papel natin. Dapat iwasan. Ano po yan, Nak? Yung anak ko, nag-iisip. Nag-iisip siya, nag-iisip din si Mami. Ang mga dapat mong iwasan is yung paghihintay ng tamang destination sa buhay. Yan, mga dapat mong iwasan is yung mga situation na pag-iisip sa pera. Well, okay naman. Natural yun eh. Mag-isip tayo sa pera. Natural yun. Pero, ang sinasabi dito, you need to think don't wait. Kumbaga, don't wait na dumating sa'yo ang magandang buhay. Don't wait na may tumulong sa'yo. Don't wait na umasa ka sa tulong ng iba. Umasa ka sa kakayahan ng iba. Mag-trust ka sa sarili mo. Hindi sa ibang tao. Oo, may trust ka sa ibang tao. Ay sa sarili mo. Alam ko may trust ka sa sarili mo. Pero hindi siya totally. May doubt. Yes, you have a doubt. Yan. Yan mga dapat mong iwasan. Hindi magkaroon ng doubt sa sarili. Yung sitwasyon na waiting. Yung sitwasyon na hindi mo alam kung magte-take action ka na ba o hindi. Iwasan mo yun. Ang situation na you need to decide. Siyempre. Decide, prepare, and kasi andun yung sa doubt na if you stay or you go na, ganyan, mga ganon, or expansion. And iwasan mo yung situation na, kasi nakita ko dito nagiging practical ka. Yan na nakita ko. Well, kung yun naman, okay naman maging practical. In a good way, di ba? In a good way. Mas maganda yung ganon. Pero yun nga, kasi, yun, basta you need to decide. Kasi yung path
o yung future mo is nasa iyong mga kamay. Wala sa iba. Kailangan mo talaga magtiwala sa sarili mo. Tingnan natin. When it comes sa love, hindi lang love sa boyfriend, girlfriend, asawa, love your family, anak, kasama sa trabaho, sarili. When it comes sa love, tingnan natin. Para kay Aries, kamusta po? Hala, naloko na. When it comes sa love, nandito ka sa situation mo na pag-aalala. May mga sitwasyon ka na hindi na makapagtulog, may mga sitwasyon ka na ibinibigay mo yung effort mo at yung determination mo dito. May mga situation na nakikita ko na magulo yung isip mo. May mga sitwasyon na hindi nagkakasundo, maaring nagkakaaway, malaki man o malito. May mga sitwasyon din sa iba sa inyo na parang there's a deep want na hanggang ngayon is wino-workout mo itong situation na to, pero nahihirapan ka. No? May mga sitwasyon na fear, worried, maybe hindi ka nakakatulog, yan, may mga sitwasyon na hindi nakapagtutulog or kulang ka sa tulog, konti lang tulog mo, siguro because of the hard working. Siyempre, love yourself din, sinasabi dito. Huwag kang maguluhan, huwag kang mag-focus sa nakaraan, huwag kang mag-focus sa mga deep wound o pain na nararamdaman mo. You need to take care yourself, siyempre. It comes sa love, siguro may mga nag-away, hindi nagkakaintindihan, may mga kung hindi man ganun, magulo isip mo, may mga sitwasyon na hanggang ngayon nasa isip mo. Kaya may mga sitwasyon na kailangan mo i-work out para to heal, or may mga sitwasyon dito na binibigay mo yung effort mo, pero hindi nagiging maganda yung resulta kasi may pag-aalala. May kaba, may mga sitwasyon din ako na nakita dito na parang pinagsisisihan. May mga deep unhappiness kasi ako nakikita sa inyo. Deep unhappiness, parang feeling mo talo ka, feeling mo hindi ka nanalo. You are burdened and stressed dito sa sitwasyon na to. And nakikita ko naman dito na parang may gusto kang gawin sa buhay mo. Hindi ito. May gusto kang gawin. At sinasabi rin naman ng taas sa nakita ko dito, yes, hindi ito para sa'yo. May iba na para sa'yo. Sundin mo daw yung nararamdaman mo. In a good way. Tingnan natin. Universe, ano pong advice nyo kay Aries? What is the advice? Ay, sensor. Ang advice dito is, kasi you have an option, di ba? Advice dito is, kasi andun yung insecurity. I don't know why, pero there's an insecurity, depression, disloyalty, negativity. Parang you're in a dark place na parang there's a choice. May mga pinagpipilian or may mga sitwasyon na hindi ka makapili. Yun nga, ang advice is, kailangan mo ng peaceful, kailangan mo i-renew yung paniniwala mo. Trust God, universe, and yourself. And revert, syempre sinasabi dito. And trust your intuition, syempre. You need to create again mo yung sarili mo sa bago, sa gusto mo. Yan. Hindi yung dahil sa nakasandal ka or may inaasahan ka or sa sitwasyon na kasi kailangan. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Ang tanong, masaya ka ba? You feel complete ba? Magtatagal ba? Yung ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Diba? Kaya mas nakita ko dito, you need to choose. You need to choose. Kasi you manifesting you manifesting ng bago Nag-wish ka, ang dami mong wish no? And then, syempre, huwag ka lang wish ng wish. You need to take it action and focus and be concentrate. Diba? Kasi kung,
kung wala ka naman at hindi ka naman nag-a-action, wala rin. Eh di okay lang kung gusto mo magstay sa meron ka sa ngayon, okay lang din yun. Nasa sayo kasi yung future mo. No, ikaw ang gumagawa din kasi ng future mo sa nakita ko. Sa mga nakaraan pang reading ko sa'yo, ikaw yung gumagawa ng future mo. Yan. Kaya, lakasan mo na lang yung loob mo. Alam ko naman na makakapili ka sa tamang panahon siguro, 'di ba? Arigato namaste, God bless.